Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog ko ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung isa sa request sa Sir Wong, sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung isa pang request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlog ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin sa araw na ito, mag-update lang tayo tungkol sa ating year-end bonus, sa aming year-end bonus. Kasi dito sa Division of Caloocan, as of yesterday, November 13, lahat ng mga non-IUs ay nakakuha na. At kami naman na independent unit na school ay nakakuha na ngayong araw na ito. So, meron na kaming year-end bonus dito sa Caloocan. May negative na guro. Ang sabi niya, hindi daw totoo na ibibigay ng earlier than November 15 yung year-end bonus. Natanggap na nga namin simula kahapon, November 13. Di ba? And perhaps, marami na rin mga division sa buong bansa na nakatanggap na since yesterday ng kanilang year-end bonus. Again, ang year-end bonus natin ay 1 month salary plus 5,000 na cash gift. Puntahan na natin yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Kahapon, nag-circulate yung regional memorandum namin dito sa National Capital Region tungkol doon sa conduct of makeup classes. Ang directive sa regional memorandum by our regional director, Jocelyn Andaya, yung November 25 to 29 na supposed to be ay in-service training ng 3 days at performance review ng 2 days ay magkakaroon ng pagbabago or changes. Yung November 25 to November 27 ay magiging face-to-face makeup classes na. Instead na yung mga learners natin ay dapat nasa bahay lamang. Then yung November 28 to November 29, ito na lamang ang mga araw na gagamitin para sa ating in-service training. Anyway, ito naman talaga yung sinasuggest ng maraming guro na gamitin na yung mid-year break sa face-to-face classes rather than to conduct Saturday classes or night classes. Pero ang request ng ating mga guro, kung gagamitin na yung mid-year break for face-to-face classes, dapat hindi na raw magkaroon ng Saturday classes. Alam nyo talagang yung mga guro natin ay negative sa pag-conduct ng makeup classes kung Saturdays. Nauunawaan natin yung ating mga guro na kapag weekends, partikular ang Saturday, dito lang nila nagagawa yung mga bagay na pantahanan. At marami sa mga guro natin ang nag-aaral ng masteral or doctoral kapag weekend. Itong pinag-uusapan natin ay dito lamang sa NCR, Kasi to my understanding, wala pang nilalabas ang DepEd Central patungkol dito sa implementation na gagawin ng NCR na makeup classes. So, malulungkot ba yung ating mga estudyante kasi inaasahan nila na from November 25 to November 29 ay sa bahay lang sila. Pero dear students, mas pabor sa inyo ito kasi ang layunin nito ay magkaroon tayo ng makeup classes pamalit sa mga araw na suspended ang mga klase. Besides, meron naman kayong 2 araw na nasa bahay, yung November 28 and November 29. May natutunan ba kayo sa
topic na diniscuss natin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.